operations process final. Anyway. Well, good noon to everybody here. Ako'y pumunta dito, sa totoo lang, we were already outside and I haven't seen anybody. So I went to another restaurant and suddenly, yun nga, sabi ni Ma'am Kat, andito. Anyway, I came here to be with you as one of those na gusto na natin ang tunay na pagbabago sa gobyerno dito. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay dating, up to now, I'm the president of the Whistleblowers Association of the Philippines tungkol sa mga korupsyon ng gobyerno, simula't simula kay GMA. And I was appointed as a director of the Philippine Charity Sweepstakes Office during the term of our very beloved president and the best president that the Philippines had. Walang iba po, only si President Digong Duterte. Ako po ay naglong with my son dahil sa paglaban ko sa korupsyon sa PCSO. And we were charged murder, me and my son. And nandun po kami ng anak ko for 20 months and we were being acquitted by the crime. Wala pong tumulong sa akin because I know very well that God is with us. And Sandra, sana nangyayari ngayon sa ating bansa. Dapat tayo magkaisa. Maawa tayo sa next generation natin. Ito, matanda na ako. I'm 64 years old. I'm a senior citizen. I underwent an operation on my spinal cord. And that's the reason why I cannot really walk that far. And I cannot stand that long. But wala po sa akin yan. Sasama ako kung saan ang taong bayan. Dahil nangyari sa buhay namin mag-ina. Nabuti na lang talaga we cling to God. I'm a pure Catholic. But we were able to learn how to open the Bible during our darkest days. At doon po nakita namin ng Panginoon ay hindi ka iiwanan. Never kang iiwanan but just to surrender everything to Him. At ito na, lumalaban pa rin ako hanggang ngayon. Doon sa mga kakilala sa akin, I already spoke in Luwazang Bonifacio. At sinabi ko lahat ang tungkol sa korupsyon ng PCSO. At ngayon, kahit sino ang mag-imbita sa akin, sumasama ako para maging united tayo para sa ating next generation. Actually, coming here, I spoke to one guy who is a member. He's a police officer, a very well-known police officer, na ang sabi sa akin, Madam, just tell our that I cannot be persuaded. I have my own discernment. Dahil ang mga PNP po ngayon, ang pulis ay hindi na alam kung saan sila pupunta. They are now being used by this government
at ang kawawa. Ito ay mga nag-aral. These are all PMAers, PNPA, na ngayon ay nasisira ang kanilang profesyon. That you cannot put somebody in that position for 4 hours only. Kasi magre-reflect yan sa kanilang service record. Then after 4 hours, tatanggalin, lalagay na naman ng isang pulis, ng isang hepe. Then after 3 hours, gano'n na naman. What kind of chief PNP are you? General Marbil? Or whatever? Because I'm very close to the military and police. I know a lot of police officers, but I never heard your name. That means you are not that good operator. At linagay kang chief PNP, pinaglalaruan mo. Pinaglalaruan mo ang sistema ng mga police officers. Maawa kayo. Ito ay nagtrabaho, ay nag-aral ng ilang, nagsunog ng kanilang kilay na para lang nyo sumunod sa gusto nyo. Remember that military and police, Philippine National Police, are for the people. You are for the people. Hindi ito hawak ng isang presidente o isang DILG o isang chief PNP na kagaya na gusto nyong paglaruan ang kanilang mga serbisyo. Nakakalito na kayo. Now, when it comes to to the West Philippine Sea, hindi sinasabi ng stream media kung ano na talaga bayan ang na kasi tunay yun, mga stream media ngayon na nangyayari sa West Philippine Sea. Nakikita niyo naman. Talaga ngayong Pilipinas. The Vice Admiral Carlos, where is he now? Where are the other generals of the Philippine Navy? I'm asking you, General Browner, and our DND Secretary. Bayan na talaga. Inutang nyo ang 5 general ng Philippine Navy headed by Vice Admiral Carlos and 1 full colonel. Where are they now? I know where they are, but I will not say. Dapat yan, mananagot yan. It's you, Kung ako, Chief of Staff ay, Browner, o yan. and DND Secretary Gibok Chudo, Maybe they to tell the Filipinos where are these 6 good military officers. At ito na naman, yung isang sip-sip niyong si Tariel, trying to persuade or trying to chismoso, marites, na sinasabi niya na hinaras ng Chinese Coast Guard. Ngayon yung boss mo, the guy on your top, had said na wala namang harassment. And there was a video that was released a month ago showing that it was the Chinese Coast Guard who rescued the fishermen. Wala doon ng Philippine Coast Guard na vessel on that area. Ngayon, gusto na naman ni Gibo at ni Anyo. Wala piyatin ito si Anyo. General Anyo, we're friends before. It was President Duterte who made you. Asan ka ngayon? Oo nga no, nasaan na kaya siya? Sasabihin mo pa na dapat mag-apologize or change yung boss ng Tariela ngayon, na ang totoo lang naman ang sinabi.
ang video cannot. Ang video ay hindi magsisinungaling. Tama. Videos cannot lie. Like what this bangag government is. Pag Marami tayong mga videos yan. Kahit ano pang sabihin. Again, ito, uulitin ko. President Bongbong Marcos, kung gusto mo talaga na maging klarado sa mga Pilipino, na hindi totoo yung itinatapon sa iyo, then I think this is high time for you to have your drug test with your hair para malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo na hindi ka na cocaine lover. Yun lang po. At yan po ang aking uulitin. We have to unite for our country. Huwag tayong magtapataasan ng ihi. Huwag tayong magpapa-feel na that you're the leader of this group. Pare-pareho po tayo. Huwag tayong magtataasan ng ihi. We have to work united. Okay? Isa lang po ang ating ang ating mission is for President Bongbong Marcos to realize that he cannot rule. Ang kapakanan ng tao. Hindi kapakanan ng pamilya nyo. tama. Dahil there is something why you're doing this for US. Because alam namin na yung mga ninakaw ng pamilya noon, yung mga Manhattan na mga properties nyo, gusto nyong makuha. At yan po ay ang mata at ang tenga ng mga taong bayan ay alam po yan. Huwag naman. Ilang milyong Pilipino ang mawawala. Huwag mo, the Americans are using us as a pawn against the Chinese, against China, because we know very well that they cannot really beat China. At yan ang ginagawa, ikaw ang ginagawa pareho ni Zelensky ng Ukraine, na hindi ginamit ang utok, ngayon asan siya? Wasak ang Ukraine? Saan siya ngayon? Pumunta dito at magsayaw ulit kayo. At pareho lang naman kayo. Okay, salamat po. Sandra, thank you for the